facts. Doc, ano po ba? Paano ba magkaroon ng rabies ang isang hayop? Yes po, no? So basically po ang rabies po ay dulot ng rabies virus na nakakaapekto sa central nervous system o sa nervous system in general. Parehong sa hayop at sa tao po. So sa mga hayop po, nakakakuha sila ng rabies kapag po sila ay na-expose, halimbawa nakagat o nakalmot ng isang wild animal or isang hayop din na nagdadala ng rabies. So sa laway po ng hayop, nahahawa or natatransmit ang rabies virus sa isa pang hayop. Ano-ano pong mga hayop ang nagkaka-rabies, Doc? Generally po, no, yung mga warm-blooded animals, yung mga nagkakaroon ng rabies. So yung po mga alaga nating aso, pusa, maaari po silang magka-rabies. Pero po, no, in general po, no, yung ating mga wild animals, sila yung mga reservoir ng mga rabies virus. Wow! At kapag nabakunahan po ang mga hayop, may immunity na ba siya sa rabies o pwedeng mahawaan pa rin? Bali po, no, ang bakuna po ng rabies na para sa mga hayop ay effective para magkaroon sila ng immunity laban sa rabies virus. Pero po, importanteng malaman na kung gaano kadalas ba dapat mabakunahan ang ating mga alaga. So, sabi po ng mga veterinarian natin, kada taon, dapat binabakunahan ang mga alaga nating aso at pusa laban sa rabies. Ayun. Tapos, Doc, di ba yung bite o yung kagat, yan ang form, no, yung paraan kung paano na yung natatransmit ang rabies. So ibig sabihin basta nakagat ka, maliit man o malaking kagat, tama po ba, Doc? Pwede nang mahawaan ng rabies. Opo, Ma'am Tintin, tama kayo dyan. No? So ang rabies po, maipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat, maliit man o malaki, maski na rin po ang pagkalmot ng ating mga suspect rabid animals, no? Kung nakalmot tayo ng mga ganong klaseng hayop, maaari rin po tayo magkaroon ng rabies. Oh, kalmot lang hindi Grabe. lang kagat, kalmot pala. Kala ko kailangan bumaon yung ngipin eh. Correct. Kahit Para na-please, di ba? Pala, kalmot. Ibig sabihin kahit na-deplisan ka, na-please lang ng kalmot ng pusa. Ganon, Doc, pwede nang magka-rabies? Maaari pong magka-rabies kahit daplis lang po, no, ng isang pusa o aso. Basta po, ang hayop po na iyon ay suspect rabid or kumaga nagbibigay ng senyales o sintomas na may rabies siya. May categories po ba ng exposure? Opo, Ma'am Tintin, no? So, bali po, mayroon tayong 3 categories ng rabies exposure, no? So, category 1, 2, and 3. For category 1 po, no, ito lang yung simpleng paghahawak, o kaya pagpapakain sa aso o sa pusa, sa alaga natin, maski rin po yung pagdila nila sa ating mga iba't ibang bahagi ng katawan. So, category 1 po yun. Basically po yung category 1 is no exposure. Ibig sabihin, hindi po makakapagbigay o makakatransmit, makakahawa ng rabies. Yung category 2 naman po, ito po yung mga kalmot sa ating mga balat po, no, na hindi dumugo o kaya pinadugo. So, importante pong malaman kung dumugo ba ito spontaneously or hindi. Ano ba mas Maski rin maganda, po yung Doc? Ano ba mas maganda, yung dumugo o hindi dumugo? Pareho po silang magkakaroon ng rabies exposure, no? Kung dumugo, hindi dumugo, o pinadugo. So yung pong pagdumugo na po, yun na po yung naging category 3 natin. Ibig sabihin, mataas po yung ating risk na magkaroon ng rabies. So kapag po nakalmot na may dugo, o kaya kinagat po na may dugo, mga category 3 din po siya. Tandaan din po natin, no? Go ahead. Sige po. Sige pa. Ayun po, no, kapag po yung kalmot or kagat ay sa leeg pataas, dahil po mas malapit siya sa ating utak, kinoconsider na rin po natin siyang category 3. Oh, siya. Kaya dapat ingat ka eh. Huwag kayong, nakakita ka ng aso sa mall or any Yakapin public mo. place. Hi, ang cute-cute. Kahit no matter how cute a dog is, pag hindi ka kilala, na-threaten siya, kakagatin ka. Imagine mo kung lumapit ka sa aso, hi, tumuhod ka pa. Bigla kang kinagat, sinakbal. Ay, naku, ang lapit sa brain nun, di ba, Doc? Mas at risk ka. Yes po. Correct. Na magka-rabies. So, what do we have to do? Anong bakuna po ibibigay ninyo batay sa kategorya? Yes po. No? So yung categories po natin, no, mahalagang malaman para po alam natin kung ano ang karapat-dapat na pagbabakuna o management para sa kanila. Kapag po category 2, ang exposure mo, bibigyan ka po dapat ng anti-rabies vaccine.
kapag category 3 naman po, bukod sa anti-rabies vaccine, kailangan ding bigyan ng rabies immunoglobulin. Pero po sa kahit anong category po, no, ang pinakaunang dapat gawin po ay ang paghugas sa pamamagitan ng malinis na tubig at sabon sa na-expose na area po. Okay. And ano po ba? Anong protocol kung kunwari nagpa-shot ka na, tas nako sa nakagat ka pala ulit, di ba? Kailangan pa ba ng booster? Oo nga. Or immune ka na? Yes po, no. Sa ating pong mga population na high risk, halimbawa yung mga veterinarian, or yung mga nasa laboratory po na handling animals, meron po tayong tinatawag na pre-exposure prophylaxis. So kada taon din po binibigyan sila ng anti-rabies vaccine. Pero po halimbawa, nakagat kayo, may alaga kayo, nakagat kayo, kung lampas po ng 3 buwan, nakagat kayo, kailangan pa rin ninyo ng anti-rabies vaccine. Pero pag within 3 months, no need naman na po dahil may protection pa rin yung huling shot ninyo ng anti-rabies okay. vaccine. Within 3 months. Pwede pa. And paano kung para naman sa mga nakagat na hindi pa agad na nakapabakuna, ano dapat yung gawin mo? Opo, no. Kailangan din po nating ipaalala sa ating mga nanonood at na sumusubaybay sa programa po na as much as possible po, no, kung nakagat na po, hugasan at magpabakuna na. Pero po pag kayo po ay malayo, for example sa Animal Bite Center or Animal Bite and Treatment Center, as much as possible, as soon as possible po, no, na kahit lumampas na po ng isang araw, isang linggo, isang buwan, kailangan nyo pa rin pong magkaroon ng anti-rabies shots. Especially po na yung rabies virus po natin, no, mabagal siyang pumilos. So yung iba po, kung napapakinggan ninyo, yung iba after 5 months, saka lang magpapakita ng sintomas. May mga reporting po tayo na after 1 year from rabies exposure, saka pala nagpapakita. Ay, talaga? So mahalaga After po 1 na year? Oo. yes po. Ganun po katagal yung ibang incubation period. Lalo Oh po kunyari my sa may God, leg po, yung exposure. Matagal po siya umakyat ng utak para magpakita my ang God. mga sintomas. Nakakatakot naman yan, Dok. Sumuzombie ka pala, no? Parang Oo. ini-incubate pa, nakakaloka. Akala ko agad-agad malalaman mo na, lalo na pag yung asong nakakagat sa'yo, ay mamamatay, alam mo yon, Doc, di ba? Or magsushow na ng Yes, signs po. na nababalisa na siya, ganyan. Yun yung time na kailangan, tama ba ako, Doc? Na kailangan patayin, hindi naman patayin, ano ba? Hintayin mo mamatay yung aso na nakakagat sa'yo? Ganun po ba dapat ang protocol, Doc? Usually po, no, inoobserbahan natin yung nakakagat na aso Oo, sa atin. Kapag after 14 days, nagpapakita na siya ng mga senyales o sintomas na may rabies siya, kailangan din po nating ibigay sa ating mga municipal or city veterinarian para po sa humane na pagkalap ng mga specimen, no, para makumpirma kung rabies siya. Yes, I know what you mean, Doc, doon sa humane ways, no? Pero Doc, paano kung nakagat ka randomly sa kalye? Oo nga, Naglalakad ka. Daming ganun yung instances, Di ba no? kinagat, tapos tumakbo na yung aso, wala ka ng way para matrace kung ano yung, saan galing asong yun. Actually po, no, yung po mga ganong klase ng pagkakataon po, no, sila po yung mga dapat talaga mabigyan agad ng bakuna. Kasi po kung kunyari, yung alaga nating aso, kinagat tayo, at sigurado naman tayong nabakunahan sila, binabakunahan sila kada taon. Actually, there's no need for vaccine. Pero po kung mga stray dogs or stray cats, kinagat, kinalmot tayo, biglang hindi na natin sila makikita after 14 days, sila po yung mga kailangan mabigyan agad ng bakuna. Ano, Doc, last... Gano'n pa po katagal, ha? Doc, last na lang, gaano ka-accessible para sa mga kababayan natin yung bakuna ng rabies? Meron ba sa mga barangay health center? Yes. Tsaka libre ba, Doc? Libre ba to sa mga barangay health centers? So, kada taon po, no, yung ating mga DOH regional offices ay nagsa-certify ng iba't ibang animal bite treatment center na maaaring makakuha ng mga libreng bakuna. So, hindi po lahat ng ating mga barangay health station, ng ating mga rural health units po ay may bakuna. Yung pong dapat mga certified animal bite and treatment center. And may mga privado rin po tayong animal bite center, no? Kasi po kailangan ng well-trained health workers po para magbigay ng bakuna. Alright. Thank you so much, Doc Kim Patrick Maraming salamat. Tejano. Maraming salamat po sa impormasyon na ibinigay niyo sa amin. Expert, di ba, information. Maraming salamat. Paalala.